Ay, naku mga father. Merong viewer na nagpadala sa akin ng message. Feel ko at home sila dito sa Binti kasi pa nagiging MMK na yung coffee shop ko. Bakit naman? Anong Nagpadala message? nga ng... Eto, gusto nyo bang sige, malaman? sige, basahin. Sige. Ala! Oy, Basa. hindi ito pagiging chismoso at chismosa. Sharing is caring. Sharing is caring! Sige, sharing Baka is caring. mapayuhan nyo ng maayos. Sige. na, game. Game. Dear Chavi, itago mo na lang ako sa pangalan na Steve. Matagal na kami ng kasintahan ko. Mga 7 years na. Parang kami to Wait lang. Hindi pala. Ay, 8 ata o 9 years. Basta, matagal na kami magkasintahan. Matagal ko nang pinag-iisipan na magpakasal na kami. Kasi nga, matagal na kami. Kilala naman siya ng family ko at kilala na rin ako ng family niya. Minsan nga, mag-close pa sila ni mama kaysa sa akin. Pero Chabi, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na gusto ko na magpakasal sa kanya. Oo, matagal na kami. Pero ang dami kasing concerns, lalo na sa ipon. Kilala mo ba to? Ay, Parang. gusto ko syempre bigyan siya ng the best na kasal at makabukod na agad kami after wedding. Isa pa, Chabi, ... Hindi ako makakuha ng tamang timing para mag-propose sa kanya. Ay! Wait lang, bakit ako kinikilig? Hindi ako to. wait lang. Mahal siya. Mahal na mahal ko siya. Pero ready na ba kami sa next level ng aming relasyon? Sa tingin mo, Chabi, nasa tamang panahon na ba ang pagmamahalan namin? Oo, tagal na. Nagmamahal. Ba't may hugot? Nagmamahal? Steve! Alam mo ang apelido niyan? Ano? N? Steve. Hindi. Visit. Wala. Sorry. Ikaw Delete. talaga, Chabi. Carried away. Blip. Deep okay. Sige, Father. Ano bang masasabi mo sa sitwasyon ni Steve N? Steve, una, mabuti yan. No? Mabuti na ikaw ay nag-iisip, mabuti ikaw ay nag-struggle, mabuti nararamdaman mo lahat ng ito. Maganda yan kasi yan naman talaga yung magpupurify ng iyong ng intention mo. Ako, masasabi ko lang kay Steve, the time is now. Ang oras, kapag pinalipas, hindi mo na mababawing muli. Kaya sabihin mo na, huwag ka na magdalawang isip. Because sometimes, getting ready means you choose that opportunity. Stay in the present. Bakit ka ganyan? Hindi, parang sumasakit yung Sumasakit ko daliri ito. mo? Saglit lang. Ini-stretch ko lang. Okay, sige. Exercise. Meron ka bang pinapahiwatig sa ganyan? Hindi wala, Father. Wala Exercise. naman. Kasi alam mo na, ninigas tayo, malamig, kaagawa na kami. Very good. Sa madaling Sige. salita, Steve N. Ang tamang panahon ay now na. Lahat ng bagay nasa tamang panahon. Pero pag-usapan natin, kailan ba talaga ang tamang panahon? Tama. Gusto mo kumanta? May kanta yun, di ba? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Ba't ka kinikilig? Hindi ba iba yung tono ko eh? O sige, mga kapimates, pag-usapan natin, ano nga ba ang tamang panahon? Dito lang sa Kape At Kampay! Father, parang malapit na mag-lunch, no? Gusto mo mag-early lunch na tayo? Oh, tapos sa bagay, panahon na para kumain naman muna ba tayo bago tayo magpatuloy ng ating kwentuhan, Father. Tungkol sa tamang panahon. Nako, sakto mga father. Meron akong hinanda sa inyong... Ano yan? Ano to? May combo meal ngayon dito. Wait lang to.
offering ba yan? Yes. So ako na nagdesisyon sa... Sige, inumin patikim niyo. kami ng bago mong Sarap. combo meal, Tia B. Oo, yan. Ito Ano ba kay yan? Father Kevin. Sige, tatayo na ako. Tayo-tayo. Ito. Ay, alalay na Ano to sa tawag takip. dito? Anong... Anong bagong blend ba ito? Ang palaya mix. Bakit ang palaya? Para sa mga Para sa bitter. mga bitterness. Hindi naman ako Ay. bitter, grabe siya. Okay. Ito kay Father Danichi, ano? Apa. Ano Ano ito? sa kanya? Ano tawag dito? Okra mix. Okra mix. Bakit naman okra? Masyado naman exotic itong mga ano mo. Healthy? Oo. Siyempre, yun na ating bagong ano ngayon, magpaka-healthy. Wow. O, eto, Wow! Plant-based. Plant-based. Plant-based Plant-based. pasta. Ano ba kami, kambing? kangkong yan, kangkong. Okay. Mushroom, ginawa kong parang giniling. Matay Tapos nga. ito, basta yun lang yan. Lumilevel up, ha? Oo, Meron din ako, wait lang. meron ka rin. Opo, healthy din to. O sige, mukhang Okay. maganda. no, Father? Plant-based. Plant-based, no? Di ba yung plant din naman ang kamote, ganun dapat yun ang mga flavors Pero ito niyo. po, pag gusto nyo pa ng bread. Bakit parang tatlong bread sa iyo? Oo, tapos kami tig-isa lang. Kasi may healthy Saan kayo. pa? Okay. Sige, Ako sige. eran lang. Okay. Anyway, magandang pag nilaya natin yung tamang panahon. May naalala akong quote natin at ito ating quote of the day. God's timing is always perfect, Father. Oh, naniniwala ako dyan, Father. No? Well, bilang late vocation priest, no? Kami pumasok sa seminaryo nang nakapagtapos na ng pag-aaral sa labas, nakapagtrabaho, and I believe na God's timing is always perfect and it's always on time. No? Kami, sa panahon namin, sa oras namin, kami tinawag sa tamang panahon. Kasi kung ito'y maaga, baka hindi yun ang tamang panahon para sa amin. Pero naniniwala ako na it's a perfect time kapag ang Diyos ang tumawag at nagbigay. Okay. Sige, ako naniniwala ako dito, pero may konektado ako dito. Naalala ko, nauso to sa TikTok or sa social media a few months ago, yung burnt toast theory. Ito yung kwento kung saan, kung hari, ikaw ay babiyahe, magbe-breakfast ka, magluluto ka ng toasted bread. Kaya na nasunog yung toasted bread. So ano mangyari? Kailangan mong ulitin ulit, malilate ka ngayon. Eh yung bus na sinasakyan mo, nalagpasan ka ngayon, malilate ka. So yung next bus yung sasakyan mo. Yun na lang ang nangyari. Yung bus na sasakyan mo dapat, may nangyari hindi maganda. Buti na lang nasunog yung toast. Kundi, kasama ka dun sa may hindi na magandang nangyari. Ako minsan, I don't want to think that it is coincidence. Pero minsan may mga dahilan yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay. Baka yung mga delays at detours ay actually pagkakataon ng Panginoon na ayusin, ilagay sa panahon niya yung mga gusto natin. Pwede. And could also be part of the bigger plan. Oo. No? Pero alam mo, Father, hearing that kind of theory, sa totoo lang, in reality, ang hirap nun, ha? Di ba? Siyempre, in reality, may emotions ka. No, yung madidisappoint ka muna, nasunog yung toasted bread. No, mainis ka, naiwan ka ng bus. Mainis ka dahil the process itself, no, nakakainis, and you'll only realize after na. Tapos na. So, intay mo munang mangyari ang isang bagay o intay mo munang makumpletong kwento bago masabing, kaya pala. Pero yung that in itself, paano mo malalaman na kailan ba yung tamang panahon? Oo. Ikaw, Chubby, may kwento ka ba tungkol sa tamang panahon? Ayan. Oo, meron, Father. Ano yun? College student ako. Ano yun? Parang, talaga namin, midterm. Tapos, lagi kami sabay nung pinsan ko pumasok kasi magkapit-bahay kami. Sabi niya, pasok tayo ng 6 o'clock kasi ang first exam namin ay 7. Tapos, parang nung morning na yon nag-announce yung professor namin na hindi matutuloy yung exam namin. So, sabi ko sa kanya, hindi na ako sasabay sa'yo. Sabi ko, so mauna ka na. Kasi 8 pa yung pasok namin. Hindi nauna na siya, pumasok na siya. Tapos, nung na po, maya-maya, nagulat ako, tumatawag na siya. Tapos sabi ko, hello, sabi ko, yun pala, nagpapasundo siya doon kasi yung jeep na sinasakyan niya, Father, ay na-hold up. Tapos, tumalon siya sa jeep. Sa sobrang takot niya. So, ending na tinakbo sa ospital. So,
habang papasok na ako noon, naisip ko lang na parang God save me. Kasi kung everyday kaming sabay, Father, pero nung time na yon, nung morning, ay biglang nag-message yung professor na yun nga, cancel yung exam, hindi tuloy yung exam namin. So feeling ko, napaka-perfect na, nakinilabot, tapos umiyak ako noon kasi parang, kung paano kung nandun ako, baka hindi kami tumalon. Anong ginawa mo kaya? Pinamigay ko na lang yung gamit ko. Cellphone mo. Kala ko Oo. dinaganan mo yung... Hindi, payat pa ako noon. Ay, payat ka pa! Ay, okay. Grabe to. College pa nga, Father. Kasi mas, yung buhay mo, Father, ba't ako tatalo, di ba? Ibigay ko na lang yung gamit ko, Oo, yung cellphone ko. Eh, kung, yung mahal pa yung gastos kasi nag-ano pa siya. Actually, Father, no, yung tamang panahon, it could happen not only in the tragedies of life, Yes. but even in the good things that happen. And I think, no, kahit sa Bible, merong mga biblical quotes, no, at maganda, alam niyo po, scriptures, kailangan maintindihan din natin to. There are Bible quotes about God's timing, being perfect. Sige, Father. Let's start with the first. Ecclesiastes 3, verse 1 to 8. At ang sabi, for everything there is a reason. So, a season. There's a reason and a season. Opo. Di ba yan yung a time to live, and a time to die, a time to build, and a time to destroy, a time for war, and a time for peace. Kung naalala mo, pinag-aaralan natin yan noon. That's right. And for me, no, meron akong personal experience dito. No, for everything there is a season. Sa aming buhay, meron kaming season na kung saan komportableng lahat. No? Do you remember no nagkukwento ko na meron kaming negosyo ng Opo, yes. diba? Very comfortable yung buhay nun. No? Kasi, maayos ang negosyo, maganda ang takbo ng negosyo, everything is going well, no? Masaya, komportable. So, alam mo, sobrang komportable. Wala akong idea about ng kahirapan. Kaya one time, nung meron kaming outreach program sa isang public school, may nakita akong bata na nakatsinelas. Wala akong idea ng ganong poverty pala. Nung pag-uwi ko sa bahay, sabi ko sa mama ko, Ma, ba't ganon yung school nila? No? Una, bakit ganon? Halo ang babae at lalaki. Although, I thought, babae lang ang school, pang babae, pang lalaki. Kasi ganon sa amin Ganon yung ate ko, ganon kami. Exclusive school pala tawag doon. No? Pangalawa, sabi ko, bakit nakatsinelas sila? Wala silang shoes. No, kasi nga kahit paano nabibigyan naman kami ng shoes. So, ganun ka-komportable. But all of a sudden, something happened, no? Nawala, luhunang hina yung negosyo dahil nung dumating ang China, no? Nalugi yung aming negosyo, no? And there's a season for yung comfort nawala. No, it was a very difficult ang tawag dito, transition. Kasi sanay ako na nasa all-boys school. Tapos biglang mapupunta ka na sa mix na may girls na hindi ako sanay, hindi ako marunong makirelate ng pag may babae na ka-classmate. No? Meron ako sa school bus, siyempre yung mga exclusive din yung mga kasama ko sa school bus, pero yun. No, so there's a season for everything. And realizing that, no, nung sabi ko nga, kung hindi nawala yung negosyo namin, most probably, minana ko yun. No? Ganun naman, pagpapatuloy mo. No? And most likely, hindi ako maging pare. Siguro iba yung twist, iba yung dahil doon sa season of my life, no? Iba yung kwento, and I've realized na may dahilan ng lahat. Nung yung transition ng mga seasons ng life namin, although during those seasons, hindi madali. No, lalo na syempre no season of poverty, season of scarcity, ang hirap nun. But you just continue with your life. Tuloy lang, laban lang. Hindi ka naman pwedeng umiyak at magmukmuk at kung ano-ano. Pero ang maganda doon, na-realize ko na yung buong picture ay meron palang katapusan na may mas maganda. Ayun. Ito pangalawang Bible verse about God's timing, no? Isaiah chapter 60, verse 22. At the right time, I, the Lord, will make it happen. May tamang panahon ng lahat ng bagay, no? At ako, share ko, no? Itong experience ko sa media work, no? Who would have thought, di ba? Who would have thought? But now, I could say na talagang, same. May season ng pagsubok, may season din naman ng pag-angat, pero sa bawat panahon, pagsubok man yan o pag-angat, may tinuturo palagi ang Diyos. You could see God's hand at work. And I'm very thankful kasi nga, God continues to work in me and through me.
And wherever I go. Kaya nga po, in any parish din, no? Lalo na, Father, nakadalawang parokya na ako as parish priest. May tamang panahon. Na-extend nga ako doon sa former kong parish. Countdown pa ako ng countdown kasi ayoko na talaga. Inis na ako. No? Pero nga may dahilan. Parang may tamang closure ang mga bagay. God's hand is always at work in time. O meron akong kwento rito, mabilis Ayun. lang. Alam mo, na-realize ko lang talaga. 20 years ago, wow, tagal na nun. 20 years ago, 2005? 20 years ago, pangarap ko ang mag-work sa isang media outfit. Network. Yun ang course ko mass communication, no? Pagka-graduate mo, you want to be a broadcaster. Pangarap ko yun, no? Pero nung nag-a-apply ako, hindi pala ganun agad, no? Hindi pala agad pagka nag-apply ka, ikaw ay anchor na, news anchor na, broadcaster, host ka kaagad. Hindi pala. Taga-timpla ka muna ng kape, di ba? Oo, Mga taga... Xerox ka muna. Bilang mataas ang Ayun, tingin. mas com din. Bilang mataas ang tingin ko sa sarili ko, ayoko ng ganon, di ba? May ma-pride din sa sarili, di ba? Pero, tas ang liit pala ng sweldo magsimula. No? So, hindi ko yun tinanggap, no? Hindi ko in-applyan yung ganong trabaho. Well, fast forward, no? Nag-ano muna ako, hanap muna ako ng mas malaking sweldo, and the thinking na pagka meron na akong malaking sweldo or malaking ipon, magninegosyo ko, and at the same time, saan ako babalik doon sa passion ko? Saan ako mag-a-apply pa rin sa network? Kahit na malit sweldo, okay lang. At least meron naman na akong ipon or what, o may magsusustain sa akin. But lo and behold, 20 years after, where member na ako ng Kape at Kampay. Wow! Eh, nasa TV pa rin naman. Di ba? Di ba? Nasa Talaga naman, media na wow, siya. sabi ko talaga, no? 20, ang tagal ng pag-iintay, no? Pag talagang gusto ng Diyos, Tama. may paraan ng May Diyos. paraan ng Diyos. 20 years, Amen. 20 years after. Pero, again, no, hindi ko naman yun na-realize only now. No? Nag-drive ako pa uwi after natin mag-save. Ito naman yung gusto ko pala mangyari at gusto kong gawin. Pero 20 years ago, hindi nangyari. Sabi nga, Father, God's timing is always perfect. Amen. Check. Oh, number 3. Ito, naku, malapit na. Sige. Ito, your thoughts, for my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declares the Lord. Iba yung isip ng Diyos. Iba yung oras ng Diyos. Iba rin yung paraan ng Diyos. Ito minsan kasi, let's face it, no? Para minsan binibigyan din natin si Lord ng timing, ng kalendaryo o deadline. No? To the point na parang we get upset if the deadline that we set is not met. Pero yun nga ako rin din naman, na-delay nga ako sa ordination. Yung mga kaklase ko, nauna na. Nagkaroon na siya. Si Padre Gilbert Cabigting, shoutout sa'yo, di ba? Oh, yes. Nauna na. Oo. Pero yun nga, ako, na-delay, pero may tamang paraan Yung napaganda pa yan, of course, na-share ko naman ito yung tagapagdiko na ako kay Pope. 1 year pa lang akong parish priest na ako agad. So, iba yung isip, iba yung plano, iba yung time frame, iba yung kalendaryo ng Diyos. Ito kay Chubby, basbagis ito number 4. Yes, tingnan nga natin. Ano, Ecclesiastes 3:11. He has made things beautiful in its time. Explain mo, Father. May tamang oras ang lahat ng bagay. Yes. And I totoo believe naman in yun. this, no? He has made things beautiful in its time. Alam mo, medyo relate ako dun sa sumulat din kanina. Ayan. No? Kaya sasabi ko, I agree with that. No? Talagang it's true to life and talagang totoong kwento. No? Totoo, if you're in a relationship, you want everything to end in marriage. Tama ba yung Tia B? Opo. Gusto mo ba mag-end sa marriage? Naman, Father. Inat ka uli ng daliri. Teka para lang, teka nalaman lang. ng di ba? Di ba? So, kaya yun naman ang gusto mo maging beautiful. Di ba? Nangangati Yun yung nga po time na gusto mo. Pero alam mo, iba. Ano na ate, bakit yung ano ng kamay na sing-sing? Di lahat. na lahat. Pera yan pag lahat. Ay, gusto ko yun. Gusto mo yun? Pero yun, no? Ibig sabihin ko, God prepares something for us. And definitely, it's more beautiful than you think. No? Yung minsan yung plano natin, akala natin maganda na, pero pagka magsasabit ka pa rin sa plano ng Diyos, mas maganda yun. Yun. Nag-iisip nga ako ng i-share ko, kaso sa daming sobrang gandang plano ni Lord, hindi mo nagugulo. Hindi Nagugulo totoo isip mo. talaga. Parang hindi na ako makaisip. Habang kayo dyan, nag-isip ako, ba pwede ko i-share dito na parang lahat ng plano ni Lord sa sobrang dami na nagandang nangyari.
Hindi na ako Hindi makaisip. ka na makaisip. Mamaya ituloy mo yan dahil tutuloy natin ang ating kwentuhan. Ibabalik natin sa letter sender natin yung katanungan. Yes. Na, ito na ba ang tamang panahon na mag-quote-unquote settle down dito lang sa Kape At Kampay! Magandang araw po, mga father. Oh, Dante! Long time no see! Uy, Dante! Napasyal ka sa aking coffee shop. Bira na itong Oo, maita rito ah. Dami ko siniisip ngayon. Ano naman Hingi iniisip? sana ako advice sa mga father. Shalala. Sure, anong tanong mo? Pads, paano po ba malalaman na ready na ako sa buhay may asawa? Gusto mo ng Alam mo, Father, sa totoo lang, ang hirap ng tanong yan eh. Hindi nga tayo nag-asawa, paano tayo sasagot? Mali ka ng pinagtanong, Bes. Ay! Kanino po ba dapat po ako magtanong? Sa akin. Ayan. Ay, wala ka din naman asawa eh. Ay, sama mo ah. Sige na. Pero magandang tanong yan, no? Siguro, ako, kapag stable na, financial. That's one. Very tama. practical yon. Pero una, Dante, kilala mo na ba talaga yung sinasabi mong gusto mong makasama habang buhay, Baka kahapon mo lang nakilala yan. Alam mo, ganon. Hindi tanggap po, mo. father, kilala ko na po kasi even since high school pa lang po kami magkakilala na kami. And 14 years na po kami ngayon, father. Wow! 10 Years. Tagal nun, ha? Una, ready ka ba financially? Ready. Oo. Tapos yun nga, siguro, maganda rin, hindi lang ka lang ready financially, pati yung kalooban mo. Kasi palagi lang siya sabi to, Father, di ba, kapag may canonical interview, Yes. alam mo yung pinapasok mo at ready ka sa kung ano man ang pwedeng idulot ng buhay may asawa sa buhay mo. Kaya mahirap mag-asawa pag hindi financially ready, Father. Di ba? Parang may pinagdadaanan ka. Hindi, wala May na. gusto ka bang sabihan? Gusto mo bang mag-shoutout din? Ayan, nakasira ka pa. Sira yung iPad ko, May gusto ka shoutout din? Wala, si Steve. Steve, ayusin mo yung buhay mo. Ayun. Sige po, Pads, salamat po sa magandang payo. Okay ka na ba doon? Pag-isipan mo yan, ha? Pag-iisipan ko. Paisipan mo, tanda mo di ba may kasabihan, ang pag-asawa hindi parang kanin, mainit na Iluluwa. susubo mo, tapos iluluwa mo pag ayaw mo na. Oo, ikaw, tandaan mo yon. Salamat po sa advice, Pads. Pahingin naman tinapay. Aba! Nagugutom na ako, layo ng nilakad ko eh. Layo nila! O sige. Ay, layo! Bigyan mo. Ano ba yun? Talaga. Namili pa, ito nabibigay ko sa iyo. Sige, habang nagkwento, Father, pag-usapan natin to. Minsan nakakatawa, Father. This is our experience. Yes. Hindi kami nag-asawa, pero minsan hininga kami ng payong pangrelasyon o pang-asawa, Father. Yes, totoo yan. Siyempre, lalo na sa mga counseling, no? Father, nakaka-encounter ako yan. Problema na mag-asawa, paano ko ba susolusyonan yan? Eh, wala naman akong asawa. Umalay ba natin, di ba? Pero yun nga po, I think, siguro part na rin ng experience natin, Father. Of course. Nanggaling din ako sa labas, ikaw nag-late vocation. Kumbaga, siguro ito yung blessing na meron tayong experience Yes. ng Tingnan relasyon. niyo, may bago. Ha? Ano yan? Bayad. Ba't ganun yung swipe pa ba? Ayan. O, sige. Thank you po. Enjoy, Okay, brother. Dante. Sige. Pag-isipan mo na mabuti. At kung narinig mo ang aming kwentuhan, pag-usapan natin. Remember that deciding to settle down is a personal choice. Pero depende pa rin, Father, sa mga circumstances, no? Yes, and there are signs that we should consider. And we can consider first, you truly know and accept each other. Sumasakit yung tiyan ko. Ano, bakit? Wala, para lang ako magsi-CR. Kasi CR ka. O ayaw, iniiwasan mo lang. Iwasan mo itong pag-uusapan natin. Umupo ka dyan. Tignan nga natin. Yan. Sige, Father, maganda to, no? Kilala mo at tanggap mo kung sino man siya, maging sino man siya, no? Maging sino ka man. Maging sino ka man. Ah, maganda. Importante yun. Ano? Yabi, Ano po, ikaw ano? ba? Kilala mo? Tanggap Kilala nyo na, tanggap mo na ba ang isa't isa? Sino? Si ano po? Nang ano mo? Opo. Sa tagal namin, hindi pa Ilan taon ba? na ba kayo? Sabi nga 7, pero mali yun. 6 pa lang kami. Ano si Father natawa? Pero yun nga kailangan kasi yung may acceptance, no? Kasi maybe, just maybe sometimes, nasasabi natin to, di ba? Sometimes we still keep secrets to the people we love and that might affect our relationship in the long run. And when we talk about acceptance, not only the beautiful things,
that we accept, but also the not so beautiful about the person. Yung tanggap mo, yung kahinaan, kakulangan ng isang tao, at yung mga hindi siya na ina-expect mo, dapat tanggap mo rin. Pero sabi nila, Father, makikilala mo lang daw ang tunay na ugali nung mapapangasawa mo kapag nagsama na daw kayo sa iisang bubong. Kaya yung iba nagpapayo na mag-ano muna kayo para matry nyo. Trial and Pero error. yun nga eh. Ano ba, hindi naman to sport na kailangan ng practice, no? Oo. Pero yun nga, maganda. Of course, there are many ways of getting to know each other. Even in the context of a relationship, you don't have to come together or live under one roof to get to know one another. Kaya nga kailangan may acceptance, no? Kasi, totoo naman, kahit naman mag-asawa kayo, marami kayong madidiscover sa isa't Along the isa. way, No? oo. At kahit pagtandaan nyo na, minsan yung mga hindi nyo na-discover nung kabataan ninyo, nagbabago. Kasi ang tao, nagbabago rin naman. We have seasons ng ating mga character, ng ating values, and hopefully, dapat nandun yung acceptance. Kasi, anuman mangyari, magbago man siya, anuman ang kanyang maipakita sa iyo, kung tanggap mo, hindi lang importante na kilala mo. Opo. Magpapatuloy at mag-flourish ang isang relasyon. Because ultimately, love is a choice. Ito'y pagpili. Buti na lang nailala niya kung mataba. Paano kung payat, tapos sa taba, baka naiwan na ako. Ayun. At least pag pumayat, maglalaway na yun. Oh, grabe siya. Sige, pagkadaanan natin to. Number 2, you feel a sense of stability, especially financially, no? At yung muli, no? You also have to plan and prepare ahead. Because, yun nga, hindi madali ang buhay may asawa and there are responsibilities therein, lalo na pag nagkaroon na ng mga anak. Totoo yun, Father. Siyempre, Hirap. yun naman ang goal talaga na magkaroon ng marriage, of course, to have a family. And to maintain a family, kailangan financially you are ready. Totoo yun, Father. Kasi ang hirap magpalaki ng anak. Yes. Dahil And, hindi biro, di ba, Father? yes, and habang buhay yan eh. Opo. And of course, you want to give the best and you want to give what is right and due for your children. Sige. Ito, Chabi, basahin mo yung number 3. Maganda yan. You have been through hard times. Kayo, may mga pinagdaanan ba kayo, mga Masasabi mo ba? difficulties, mga rocky Nasubok road, ang inyong relasyon sa isang issue, sa isang karanasan para masasabi mo na, matatag kami. Ala siya happy always. Ay, gano'n. Talaga. Meron pa kaming napag-awayan ng malala. Pag inarte ko lang siguro, Father, yung mga... Hindi, aminado naman talaga. Ikaw talaga rason. Oo, Father, kasi sobrang, yung jowa cool dudes. I mean, hindi siya, Chill na chill siyang tao. Opo, I tsaka agree. maunawa, very understanding. Sinong hindi maunawain? Mabilis uminit yung ulo ko, konting naiirita ako sa kanya, gano'n. Pero- Pero wala kaming away yung talagang hindi ko alam, Father, pero wala pa talaga. Hindi pa kami dumating sa point. Pero yun nga, dumating kami sa point na nagsuyuan yung hinabol-habol niya ako sa... Kalsada. Habang ako naglakad, pagod na pala ako. Tapos nakasunod siya, ganyan-ganyan. Hindi kanya agad nahabol? Hindi, hinahabol niya na ako. Binibilis ako. Tapos, haba na nalakad ko. Feeling ko alam mo yung area na yun, Juan Luna, Father. Hindi ka naabutan? Hindi naabutan. Inunahan niya na nga ako. Ay, Kasi, ganyan. tapos sabi ko, bullshit yun na. Naunahan, hindi na ako inintay. Ganyan. Pero inintay niya ako doon sa madilim na part. Kasi alam niya na madilim na. Tapos na yan, napabebe na si ate mo. Ganun. Pero mo, Father, palagi ko tinatanong yan kapag may canonical interview ulit. Para sa mga kapimay sa atin, canonical interview is one of the requirements before getting married, no? Kinakausap namin individually yung groom at yung bride. Palagi ko tinatanong yan, no? Ano madalas yung hindi napapagkasunduan o minsay cause ng away? Kasi maganda na nare-recognize yung imperfections nga, if you may say. Pero despite it all, you go through these hard times at you go and become victorious together. Ako isa sa tinatanong ko, paano nyo na-resolve? Yung Yun, isang yes, pag-aaway na iyon o isang problema, paano nyo nalampasan yun? Kasi doon natin makikita kung talagang matibay ang pagsasama ng mag-partner. Ay, Father? Ano? Kainin. Isip. Okay, sige na. Hindi, lang, Father. Pag, na kami, malamig na yung, walang dami ko naririnig, Sabi ko na. Father, tag dito, pinag-uusapan. Tapos, magsasorry.
Ayun. Pero syempre nauna siya. Dapat mauna siya. Pero hindi. Opo. Pero minsan ako na lang din, gano'n. Kasi lagi ko na lang na iniisip yung pride. Pero ma-pride kasi, di ba, babae, sa totoo naman, Father, agree ba kayo dyan, mga kape-mates na babae? Yari kasi mga babae. Ma-pride tayo. Hindi totoo yun, Father, pero para maayos po yung isang relasyon, yung kunyari magkaano, kasi ayaw rin namin patagalin. Oo, tama. That at the end of the day, okay na kami. Okay na. Kaya Okay na kami. dapat you trust and feel safe with your partner. Number 4 yun, no? Maganda yung you feel safe, no? Siya yung, balagi natin rin, no? Siya yung iyong tahanan. Yes. Siya ang iyong, yung parang, sa kanya, wala kang kinakatakot. At sa Wala kanya, kang alam mo tinatago. na you could be truly yourself. Pero importante yung trust. Oo. Na pagkakatiwalaan mo ba? Yung ibibigay mo yung sarili mong buhay sa isang tao na dapat siyempre tiwala ka doon, di ba? Walang pagdududa. Tama. Yun. Sige. Tama? Okay. Ituloy natin. Number 5, yung nag-a-align yung goals. Your goals align because it is important that as our priorities are being recognized, alam nyo rin, klaro din sa inyo, ano ang gusto nyo mangyari in the long run together. Tama. Importante yung merong goal. At importante, pinag-uusapan yon kasi two different people Sa isang relationship, talaga namang meron talaga yan tension in between. Pero kung yung goal na isang pinag-usapan ninyo, goal na align yung isip ninyo, and doing it and pursuing it would, of course, make your relationship successful. Nag-a-align ng goals. Sunod tayo. Ito, Father, you still have your own lives. Hindi, kumbaga may sariling buhay ka pa rin Hindi, of course, you learn and eventually, for example, may sport yung isa or may interest yung isa, you begin to learn it, pero may sarili ka pa rin buhay on your own. Ikaw ba, Tia B? Kayo? Nafe-feel mo na kahit na ikaw ay may partner, meron ka pa rin sariling buhay, nabibigay ba niya sa iyo yung sarili mo pa ring buhay? Opo. Ganon din naman ako sa kanya, Father. Like, kaya pag gusto niyang aalis sila ng mga friends niya, sige lang, go lang. Hindi ka sasama? Ay, hindi. Pag ganun. Pag boys, Hindi ka chat ng chat? Ay, hindi, Father. Hindi ka tanong- Siya parang tanong sa- nag-a-update sa akin. Ay, yun. nasa ka Hindi, na, okay yun. ganon. Kaya hindi ka sa akin yung mga nag-update. trust issues. Wow, Hindi secured. Teka lang, Father, yung baka ko. Oh, ito na. Hindi totoo. Napakan ko na siya. Hindi totoo. Kaya yun yung isa sa maganda kay, doon sa akin, kay Stephen. Dahil hindi kailangan. Kaya may trust ko sa kanya 100%. Yun naman yung sabi ko sa niya. Yung tiwala ko 100%, so kapag sinira mo yan, tapos na. Pagbabanta. Naku, Delix. Isang siraan lang, wala na. Kasi ang hirap kasi yung tiwala. Masira. Pag nasira. Diba? Eto, Chubby, para sa ito, number 7. Yan. You see a marriage, not just a wedding. Sige nga. Ito ba yung Father, yung parang nakaano kay Lord, yung parang, di ba, may basbas ni Lord. Kasi, Na hindi, ano po bang pinagkaiba ng marriage? wedding is just a day. Marriage is a lifetime. Lifetime. Yes. It's a lifetime commitment, partnership of love. Diba? At yun nga, hindi lang yung gusto mo yung maikasal, lumakad sa altar, papuntang altar, pero nakikita mo, sabi nga ng itchy worms, magkasama kayong tumanda. Diba? Feeling ko naman, Father, pasok kami dito sa number 7. Wow. May checklist. Checklist agad. Pero kanina, sabi, isang lang, sira na ang tiwala. Tiwala. Eh, di ba, Father, may kasabihan nga 7 each? Ano yun? Ano yun? 7 years. Oh, yun, basta yun. Sorry na. Sorry na, guys. Pantal, ganito ito. Sorry na. Nakulangan lang yung years, mga Sige. judges. Paliwanag mo sa amin yung sinasabi mo, 7-year each. Oo. Pero maganda, no? Mga kape-mates, comment din kayo. Medyo maganda yung kwento natin. For you, ano pa yung mga signs na ready ka na to settle down? Pero babalik tayo sa tamang panahon. Sa ating life hacks, how do we know that God's right time has come? Dito lang sa Kape At Kampay. 7 each!
Father, nakita ko na pa sobra yung tinapay ko. I-share ko nga. Ay, sa buti inyo. naging obvious, no? Nahalata mong medyo konti yung binano. Sige. So, Sige. kay Father, Okay, one. ay, Sige. one. Yan. Ito, sa'yo. 2. Two. Ano yan? Ba't ilang Tatlo tinapay sa'yo. na tira? Balang mo muna, Tatlo three. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks tayo. How do I know that God's right time has come? Naku, Padre, masyadong mainit itong diskusyon natin. Paano ba natin masasabing ang tamang panahon ay dumating na? Sabi natin, sa tamang panahon. Okay, number 1. Okay. We experience a deep sense of peace. At peace ba ka? Wala kaming... Pinag-aawayan? Yung mga inarte ko nga lang, Father. Pero yung mga, major, wala. Like, mga, kanyari, chick boy, yung gano'n. Yung mga bisyo, Wala. wala. No knowing Stephen talagang... Opo. Ano lang talaga. Kaya yun yung pinagtitipid. Laboy lang talagang gusto niya, di ba? Kain, gano'n. Oh, and we can also say a deep sense of peace, yung wala kang duda, Opo. wala kang... Peace of mind and Yes, you have a peace of mind and you're happy, you're settled, di ba? No, you're confident with your partner. Maganda yon, maganda experience at maganda tanungin yon sa sarili mo. At ikaw nakakaalam nun na kahit na matagal na kayo, do you have that sense of peace? Maring matagal na kayo pero marami ka namang pagdududa. Yes. Maring matagal na kayo pero yung tiwala mo hindi naman buo. No? O, lumabas lang yung isa, talagang wala ka namang tigil mag-chat. Tanong ka naman Saan ka ng na? tanong. O saan ka na? Yeah. Oo, Kaya hindi ka masasabi. nag-message. Yes, hindi masasabi yung tagal ng panahon eh. Kasi kahit kilala mo yung isa't isa, pero kung ikaw sa sarili mo, hindi ka at peace, parang may kulang. May kulang. Maganda, Father, sinabi mo, no? Kasi minsan nakala natin, porque mahaba yung panahon na magkasama kayo, pang forever na yan. Yes. Meron tayong mga na-encounter minsan na couples na ang tagal na nila, pero hindi sila yung nagkatuluyan. Yes. Pero yun nga, kasi along the way, there was no peace. Yes, at meron naman ako na-encounter, ang tagal na nila, inabot na sila ng senior years nila, pero hindi pa rin nila kilala isa't isa. May bago pa silang nakikita at nakikilala sa bawat isa na kinaiinis pa rin o kinagagalitan, pinagmumula ng away. Kaya wala rin niya sa tagal eh. Totoo, Father. Sabi yung iba nga, di ba, parang pa lang, kunyari, 1 year pa lang mag-boyfriend-girlfriend, nagpapakasal na, yung mga gano'n. So, nasa tao ba talaga yan, Father? Nasa partner? Well, siyempre, mahirap talaga eh. Mahirap masabi talaga. Kaya nga, una, ito lang yung mga pwede nating ibigay, pwede nating ilahad na maging ways for the people to reflect on, To check. to check on themselves. Pero gaya nung sinasabi mo kanina na 7-year itch. Ayun, Ayan, 7 years. 7 each. Dagdagan mo na ng Salad year. drip. Yan, 7-year itch mo na yan. Ano ba yun? Ano ba yan? Ano daw po, yung, pag ganun daw, di ba, nagkakaroon ng problema, na matinding problema. Kunyari, may nagkakaroon ng cheating issues. Pag umabot na 7 years ang relasyon? Yun daw talaga yung parang may time na pwedeng dyan na yung mabigat na problema na pwedeng yung paghiwalay, ganon. Ganon lang yung mga ko. Meron kasi ako yung nabasa nito lang kahapon sa TikTok. Yun nga, yung Yung TikTok na yan. 7 years. Yun na, years. Okay. Each. Do you believe in 7 years each? Tia B, ilang taon na kayo? Magsi-7 nga, Magsi-7. Father. So, kaya pala. ikaw ba ay Hindi ka ba at peace? nag-worry ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi naman, Father, kaso medyo na lang doon sa nabasa ko. Sabi, hindi totoo to, hindi naman lahat para sa partner. Parang hindi lahat ay sa partner. Sa magjowa. Actually, Padre Bob, sabi rin kahit sa priesthood, Yeah. yung the first 7 years in the yan. priesthood, very crucial. Kasi yun yung makikita kung kapag nalagpasan mo yung 7 years, salamat sa Diyos, nakatin na ako. Pero nung 7th year ko, nasabihin ko, may itch talaga. Meron talaga.
Siguro, Meron talaga! Meron! Ika-9 year ko na. Ah, so Ngayon, lagpas ka na. Lagpas na ako, pero kahit naman 9 years ako. Ay, itch pa rin. Oo, Itch pero pa rin, oh. ibig lang siguro sabihin nito, yung hindi nauubos naman talaga, yung struggle, di ba? Yung problema. Kasi, alam mo, nangyayari naman talaga ito eh. Di ba? Kasi natatapos yung honeymoon period na Yeah, honeymoon stage, Di ba? yes. Yung bago lang kayo, masaya lang ang lahat, no? Natatapos yun. Kaya siguro, nasasabi at nakaka-quantify yung 7-year itch. na yan. Oo. Anyway, Pero dahil wala ka naman parang gano'n, dahil magsi 7 years na kayo, eh di sana all. sana all, walang itch. Oo. At sana all, namumula-mula ang Mula-mula. Mukhang dumating yung letter sender. Anyway, muna lang. Number 2. Kinikilig na siya. Number 2. Ako pala. Ikaw. We notice things fall in its proper place. Kapag tamang panahon na, yung mga bagay na inihintay at inaasam natin, nagsusunod-sunod. Yes. At kahit hindi mo ipilit, parang Kahit hindi mo ipilit. umaayos ang lahat. Umaayon ang lahat. Wait lang. Ayaw lahat. Nasabit ako tubig. Pinipilit mo ba? Hindi. Hindi ko pinilit na Hindi ako dumating tong sanay. friend ko. Sanay? Hindi ka sanay. Oo, nakailang tuloy. My goodness. Yun lang. Ay, hindi ko alam. Pero yun nga, no, ito, Father, sige, bukod sa relasyon, no, actually, Father, kahit nun sa ordination, Yes. everything fell in its proper place. Nagsimula kami, syempre, yung retreat, kasama sa mga, biglang mayroong nag-offer ng retreat, may lugar. Hindi available yung retreat master, pero si Father John Barro dumating. Tapos noon, yung vestment, takot na takot kami. Si Father Ernie, Father Tommy, kung hindi narating yung vestment, dumating on time. Minsan, sa mga, kapag talagang gusto ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Na-experience ko rin yan, Father. Pumasok kami 6 sa seminaryo. 6. And in every day, ito walang halong biro, every day laman ang prayer ko, Lord, kung gusto mo akong maging pare, make it happen. Ikaw nang bahala. I'll do everything. Basta ikaw nang bahala. 6 kaming pumasok. Ako lang natira. And sa the night before my ordination, bigla akong natakot. Gusto kong umatras. And I prayed, no? At peace ako na yung fear, yung kaba, buong buo. Kaya kinausap ko si Father John Barro, yung aking spiritual director, no? Sinabi ko, natatakot ako. Pwede ba umatras muna ako? Pwede ba ayoko munang ma-ordain? No? Sabi niya sa akin, no, Danichi, di ba, ang araw-araw na prayer mo, simula nung pumasok ka, kung gusto ng Diyos na ikaw ay maging pare, gagawin niya. Di ba ginawa mo naman ang lahat? Ngayon, ikaw na lang ang natira, nagdududa ka pa ba? Kasi, there was a fear in me na parang, gusto ba talaga ng Diyos? No, gusto ba talaga? Paano ko malalaman na gusto ng Diyos? Nakalimutan ko. Ako na lang pala natira, na wala na yung 6. Hindi ko sinasabing I am the best. But in my prayer, ito yung sagot na gusto ng Diyos, bakit ako pa ang umaayaw? So, I guess, kapag talaga it falls on the right place and proper place, it will really happen. Mangyayari ang dapat mangyari. Kaya mo kung pinipilit, Kita mo, sabi. biglang dumating. Hindi ko nga pinipilit. Hindi pa. pinipilit. Nagulat din ako. Hindi ko naman siya ka-message. Di ba? Number 3 na tayo, Chubby Okay. Basa. Message nyo nga Number yung ano, 3. sabi nyo. Nakakati ka, Chubby. Mangangati ka 7 years. Mami na mamalo ng pare. Number 3. Uy, yung 3 minutes na lang, mami. We learn to surrender everything to God. So, yung matuto tayo i-surrender ang lahat kay Lord. Yung inaantay mo, darating din yun. Oo nga, Father. Nag-uunat-unat dyan ng daliri. Oo. Huli, ayo. Sorry. Panoorin mo yung episode para maintindihan mo yung context, no? Pero yun nga, Chubby, kapag darating yung tamang panahon, be ready lang. Yes. Maging handa ka lang. Dapat inagahan pala niya para sa dito. Anong segment ba yun? Segment 2. Ay, segment 1 yun, Father. Alin? Yung pagpaparinig. Okay, sige. Okay, number 4. We choose to stay in the present. Ibig sabihin nun, kasi minsan masyado tayong forward-looking. Minsan masyado tayong nag-anticipate. No? Minsan naman, kung hindi ka nakadwell sa past, masyado ka namang future-looking. Yes. Ano nangyayari? Hindi mo na-appreciate yung present moment. Di ba? Kaya nga hinahamon sa atin, if you want to appreciate God's timing,
stay in the present. Because God works in the now. Not the past. Naalala ko kay Kung Fu Panda. Tomorrow, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why you call it present. Stay in the present and we will see God at work. That's right. So enjoy the moment. Dito siya ngayon. Kaya Father, travel na lang muna. Yeah. Sabi ko naman yun sa kanya. Eh, ba't tumitirik-tirik yung bata mo pag sinabi, enjoy the moment? Sino ba talaga nag-aantay? Siya o ikaw? Siya! Pagintayin ko siya, bala siya. Ayun na, oh. Ganda lang. Shoutout ka. Kanina pa namin napaka ng hair mo. Okay, sige. And lastly, of course, we keep our prayer lines open. Kasi yun nga ito, Father, no? Na, maganda sabi mo kanina, no? God responds to our prayers in 3 ways. It could be yes. It could be not yet. Not yet. And sometimes, no, if it is not for us. Yes. Kung hindi para sa atin, hindi ibibigay ng Diyos kasi masasaktan lang tayo. Yes. Pero- So be open to the answer. Be open. Who knows? Yes. And no one knows. Malay nyo, fathers, after this, Oh, ma-enlighten. Ayan. Gusto mo talaga yung ganyan, di ba? Ay, malay nyo, plan pala ni Lord talaga to. Oh, kasi, Oo. di ba? Sakto sa dami ng episodes, ngayon Ito lang yung topic. nakarating. At ito pa yung topic. Ay, grabe. Pasok, ayan na. Ayun na. O sige, summarize na natin. 5 life hacks. Paano natin malalaman kung ito na ang tamang panahon? Number 1, Father. First, we experience a deep sense of peace. Number 2, we notice things fall in its proper place. May dumating bigla. Ayan. Number 3, we learn to surrender everything to God. And number 4, we choose to stay in the present. And number 5, we keep our prayer lines open. Ayun. So, sa pagpapatuloy na napagandang kwentuang ito, meron tayo actually magandang quote na life lessons na magandang makita natin tungkol sa tamang panahon na inaantay ni Chabi, inaantay ni Father Danichi, at inaantay nating lahat. Dito lang sa Kape At Kampay! Ako, Chabi talaga. Moment mo ang talaga. tamang panahon. Chabi, dumaan na yung ano, crab. Ito na yung crab. Pakiingatan ha. Tapos, ito na. Driver's meal. Dinagdagan ko na. May ganun ba? Bay tayo, fan. Pag-naging Ano to? Kaya ikaw ang aking inibig. Yan ay kusang nadama at di ko pinilit. Sa katunayan na kahit sa panahon. Thank you ah. Thank you. Father! Ano yan? Ano yan? Ano? Magkabigyan mo lang ng crab driver. Ikaw! Exchange gift? Ay, wow. Yeah. I-display muna natin. Bakit ka kinikilig? Ano yan? Eh, parang may naaamoy ako eh. Ano na Sinamoy mo? Parang may kaamoy siya. Sino? Si B. B? Si Bibi. Ah, Bibi! Hi, Bibi! Bibi! Kaya pa Seven, Average 1, 2, 3, 4, 5. Parang hindi natin paliligo. Oh, naku, ba't ka kinikilig? Hindi ako kinikilig kasi naman, ba't pa eh? Ha? Si Lord na nagpadala, di ba? Dapat ang kantaman, pray mo kanina, bless us, O Lord, in this day gifts. Anyway, sige. Mga kape-mates, napaganda natin kwentuhan kasi talagang kumilos ang Diyos ngayong araw na ito sa tamang panahon, no? Summarize na natin, Father, life lessons natin. Huwag ang lumig mo! Life lessons natin about God's perfect timing, Father. First, God's timing is neither too early nor too late. Di ba? Dumating bigla. Kaya nga eh, hindi ko kaya na-expect eh. Tinitina ko yung oras eh. Ala siya, nandyan na. Pero nga, ang Diyos, ang oras niya hindi nagmamadali. Pero maganda rin para sa atin, huwag din natin parang ikahon ang oras ng Diyos na parang may timetable na he has to fulfill a particular wish or prayer. Pero madalas kasi, ang tao, pinapasunod natin ang Diyos sa oras natin. Sa oras na gusto natin. Even in our own prayer, di ba? Pag hiniling natin, una, sino bang Diyos?
Hindi ba hindi tayo? Pero tayo, gusto natin masunod. Agad-agad. Gusto natin ibigay sa atin. Kaya doon nawawala at nadidelay or baka doon tayo madalas nadidisappoint, na-frustrate. Kasi gusto natin yung oras natin at hindi ang oras ng Diyos. Di ba nga malagi sa atin narinig to about prayer? When we pray, we don't pray to change the mind of God. We pray so that our minds and hearts will change and it will align with God's will. That's why, number 2, trust in God and His process. Oo, hindi naman namin alam na magkakaganito, na aabot tayo ng ganitong oras, tapos bigla dumating. Kaya nga baka ito Trust the process, Chabi. Trust. Maybe, just maybe, there's a reason why hindi pa binibigay. Yan. Huwag ka mainip. Oo. Enjoy the process. Darating din yan. Enjoy malay the mo. present. Sagpa-ulit-ulitin niyo, Father. Baka hindi naririnig na helmet pa ata. Hanggang na yun, no? Hanggang na. Tinanggal na. Okay, okay. Kung mag-atin din nga, trust the process, no? There's always something good. Sabi nga, di ba, good things happen to those who are ready and willing to wait. Yes, that's right. And when we say process, it might be good, it might be not so good, but still, it is the process. Yun eh. Yun yung way at yun yung proseso. Better pagdaanan mo. Better experience it. At yun naman talaga ang maghahatid sa'yo sa tamang panahon. Ayun, at maganda, basahin mo yung number 3 para sa'yo yan. Okay. In the end, Yan. everything will be worth the wait. Ito ni Father. 7 years! 7 years each! 7 years lang katiyan mo! Sige. Anyway, ito may tanong tayo, no? Kasi itong kwentuhan natin, napakaganda. Father, paano po, Father Chabi, what if the timing is already taking too long? Masyado nang matagal ang paghihintay. Di ba? Ano karasan mo na matagal ang paghihintay, Chabi? Ito. Yun. Yun yun. Paghintay? Oo. Ayun nga, Father. Siyempre, tumatanda na kami. Wala siya. Ayan na naman. Wait lang. Oo. Hindi, Father, siyempre, di ba, tumatanda na kami, di na kami pabata. Ayun. Siyempre, naghihintay na, yan, oh. Stretch. Pero yun nga, dahil sa napag-usapan natin ngayon, yung topic, so doon ko na-realize na huwag madaliin ang mga bagay. Baka may plano si Lord. Yan. So, I'll trust His, timing, And His process. plans, and process. Pero ano dapat nating gawin kapag ka medyo natatagalan o tumatagal yung God's perfect time? Siguro, based sa nangyayari ngayon, siguro enjoy Yan. yung present. Yan yung isa sa dito. And in-enjoy lang namin yung ngayon, kasalukuyan, kung ano yung nangyayari. Siguro sabi nila, sige, travel muna kayo, paasawa muna kayo. Wow. Ganun, no? Bale mo sa isang pupuntahan namin next year. Ano? Naku, nagparinig na ako. Ay, hindi, wala. Hindi lang, sinasabi ko lang naman, Father. Kasi ayaw niya kasi yung may idea ako. Sino niya? Dahil kilala Sino ko, niya? si Crab. Si Kraft? So yun, ayaw niya na nagkakaroon ako ng idea. Gusto niya syempre lagi naman. Siyempre, surprise. maganda yung surprise, di Allow ba? yourself to be surprised naman. Surprised by God. God's di ba? surprises are always the best. Yes. Correct. Oo. Gusto nga niya, Father, paglabas ko daw na CR yung gano'n. Ay, bakit? Parang hirap ata. Para, ano yun? Kakatapos mo lang maligo? Ganon? Kaya mag-number, gano'n. Ang hirap naman. Magkakaiba yun, Father, di ba? Walang gumagawa ng gano'n. Oo nga naman. Memorable yun, masashock ka talaga. Oo. Oo. Ano yun ano yung tawag doon? May makulit. Makulit. Ganon. Makulit po siya sa lagay na yun. Oo. Eto, Father, no? Sabi pala, bandarig naman natin, no? Kahit nasasabi ni Chabi, no? The timing of God is a mystery. Hindi natin minsan mawari sa limitadong pag-iisip natin. Nonetheless, ito, nakikita ko, just keep moving. Just keep doing what is good and what is right, no? 3 S, madaling tandaan. Slowly, surely, and steadily. Yes. Keep moving. Hindi ibig sabihin, nag-aantay ka, maiipit ka na at wala ka nang gagawin. That you'll be paralyzed, that you forget that something is happening while we're waiting. Ayun naman, yung mga taong naiinip lang naman, madalas, yun yung mga walang ginagawa.
Walang ginagawa. Pangalawa, yun yung mga taong hindi masaya. Pangatlo, hindi nag-e-enjoy. Diba? Kasi kung ikaw naman ay masaya sa present mo, ano pa bang pinoproblema mong future? Diba? Ay, importante lang naman at yung present moment. No? And then you allow the future to unfold. Diba? Naku, Father, ang dami niya natutunan dito. Sandali na siya tumambay, no? Oo, marami siya napulot. Ito, panghuling bagay before we conclude. Kung ikay naghihintay pa rin, if you are still in the waiting room, merong 4 na F na madaling tandaan na para sa iyo. Yan, isa-isay natin to. Go, Father. First, fear not. Trust God completely. Magtiwala tayo sa paraan, sa panahon, at sa plano ng Diyos. Diba? Nagtitiwala ka naman, diba? Opo, Father. Kaya huwag kang matakot. Meron. May kapupuntahan ng lahat. Yan ang gusto ko May marinig. pinaghahandaan yung the best, di ba? Yes, oo. Ayaw naman niya sa CR mag-propose. Ano naman niya, hilaw lang lahat, di ba? Kailangan hinog na hinog ang lahat. Ba, gusto pa ata doon lumit yung daliri ko eh. Pumayat pala, Father. O bale mo, naghahanap na ng kasukat. Number 2, fret not. Be patient and humble. Kasi minsan yun nga, no, masyado natin minamadali at minamabilis ang mga bagay. Baka nga mamaya lumagpas na tayo, no? Sometimes we move too fast, we miss the destination. Or better yet, we don't enjoy the journey. Yes. Diba? Life is a journey, not a destination. Enjoy the journey together. Opo, Father, noted. Oh, magmotor, mamaya. Enjoy the view. Enjoy the view. Yes! Okay, number 3. Ikaw. Forget not. Remember, God works while we wait. Yan, galing. Ano, magaling ba? Maganda ba? Sakto nga eh. Nagulat ka ba? God, ano yun? So sa tingin mo yung letter kanina ay Kilala mo na kung kilala mo na kung sino? Oo, feeling ko talaga. Chilat mo, no? Oh bro, ginat ba kita hindi? Wala. Titignan ko yung cellphone. Sige, check mo pa, hindi nga kami friend dun eh. Magaling lang yung katang-isip ko. Anyway, sige. Panghuli, number 4, Father. faint not, don't give up. Oh. Wag kang susuko. Yes. Yes. Kasi hindi rin siya sumusuko sa iyo. Oo naman. Kinikilig ka. Sabihin mo sa bawat pagkakataon na sumasakay ka sa motor. Ay, pagkakataon. Ayusin mo, Father! Hindi ako natutuwa. Hindi. The point is, yung hindi siya sumusuko. Talagang he's doing something to make that Yes. opportunity really special and memorable for you. And don't give up, no? You're still in the process and you're still in the waiting, so continue lang. Alam ba, Father, baka isipin nyo, Ano? Kuya, hindi... Ano? Sila nag-isip ng topic na to, hindi ako. Baka yun naisip, Father, ako yung nag-ano eh. Hindi, ang laruin natin habang nandito, no? Marami kasi nagtanong kasi kami sa mga kapemates natin ng mga topics at lumabas itong tamang panahon. At marami rin naman, nakatulad ni Tia B, Nakaka-relate ba? nag-iintay. Sa tamang panahon. At syempre, sino ba naman ang ayaw dumating yung tamang panahon para sa atin, di ba? Oo. At siguro nga pa sa ating pagwawakas, no? Maganda yung mga stories, no? At yung mga kwento. Baka mga kapimits gusto nyo ng may kwento o meron kayong message o sulat na gusto nyo na i-send. Ipadala, no? I-send nyo lang, no? Ipadala nyo lang, no? Sa Facebook ni Father Danichi. Sa page niya, sa page ko, Father Kevin Crisostomo. Wala akong page. Wala akong page, no? Pero yun nga po, we value these stories because these are real stories of people, mga kapimates. Minsan, real story po ng aming mga cast and crew dito, no? At nakakatuwa at natututo tayo sa isa't isa, Father. Na pwedeng pagkwentuhan, pwedeng mapulutan ng aral, na pwede rin, syempre, tayo rin, no? Makapag-reflect sa sarili natin kung karanasan, di ba? Ito nga, ako, napabalik ako dun sa kung kailan ba dumating yung tamang panahon sa akin at ano yung mga panahon na na-missed out ko. At sabi, darating ang tamang panahon. Amen. Dumating na siya.
Oras Oo na. nga. Kaya, Umuwi kayo. Oras na para sumakay ka na ng motor at mag-don't give up ang biruin mo, NMAX. Father, nakailang season? Oh. Ilang season? 7? 7 na. 7 each! Oy! Ano? Totoo nga. Oo nga. Oo nga. Kaso episode 6, hindi episode 7. Ano, okay lang. Okay lang, okay. 6 years! 6, 7. 6 years. 6 years. Promise mo pa, susunod na niya, ano na. Anyway, so tama na, nagkakakiligan na tayo. Maraming salamat mga kapimates. Muli, join us, discuss with us, comment po below at kung may mga kwento kayo at mga lessons and letters, send nyo lang po dito po sa MMK with Chubby. Sa pagwawakas, muli, maraming salamat po. Introduce na. Ano yung sabi ko? Ako po si Chubby! I'm Father Danichi. At si Father Kevin, maraming salamat. God bless. At kita-kits sa susunod na Kape At Kampay! 7 Ish! Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.